Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, huwag kayong padaya kaninuman. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay matuwid katulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng Diablo, sapagkat sa simula pa'y gumagawa na ng kasalanan ng Diablo, at naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang manggagawa ng Diablo. Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat siya'y may bagong buhay na galing sa Diyos. At yamang ang Diyos ang ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang kasalanan ay nasa paligid natin. Ito ay nagagawa din natin. Pero hindi na tayo alipin ng kasalanan. Napagtagumpayan na natin ang kasamaan. Ang tagumpay na ito ay binigay sa atin ni Kristo. Sinulat ni San Juan sa ating pagbasa na naparito ang anak ng Diyos, si Jesucristo, upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. At ano ang gawa ng Diablo? Ang kasalanan. Maliwanag ang salita ng Diyos. Ang anak ng Diyos ay gumagawa ng matuwid at nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng Diablo. Hindi lahat ng nagkakasala ay kampo ng Diablo kasi may nagkakasala dala ng kahinaan, dala ng kakulangan sa kaalaman, dala ng kahinaan ng loob. Ang kampo ng Diablo ay ang patuloy sa pagkakasala. Ang hindi na umaaklas sa kasamaan, ang hindi na tumatayo sa pagkabagsak. Pero hindi lang sapat na hindi tayo magkasala. Dapat din tayo gumawa ng matuwid. Tandaan natin ang ating narinig. Ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi anak ng Diyos. Kung hindi siya anak ng Diyos, anak siya ng Diablo. Sa ating pakikibaka sa Diablo, magtulungan tayo. Hindi lang tayo umiiwas sa kasamaan, nagtutulungan tayo na mapalaya at mapalayo tayo sa kasamaan. Pinapayuhan natin ang ating mga kasamahan na lumayo sa mga tukso. Tinuturoan natin ang kabataan na maging malapit kay Kristo. Ipinagdarasal natin ang mga nakakasala na sila'y magbalik loob sa Diyos. Kaya mahalaga ang community of faith, ang simbahan at ang mga grupo sa simbahan. Kung tayo ay nagsasama-sama, mas lumalakas tayo laban sa kasamaan. Ang ginagawa sa atin ng kasalanan ay pinag-aaway-away tayo. Ginagawa tayong maging makasarili. Sinisira ang ating pagkakaisa. Kasi kung mag-isa na lang tayo, madali tayong masilo ng Diablo.
Kaya magkapit-bisig tayo, magtulungan tayo, magkaisa tayo sa ating paglalakbay tungo sa kaharian ng Diyos. Magandang tanungin ang ating sarili. Kasali ba ako sa isang grupo upang mapalayo ako sa kasamaan? Anong grupong ito? Kung wala pa, kung hindi pa, maghanap ng ganitong mga grupo o kaibigan sa simbahan. Sama-sama nating labanan ang Diablo. Kailangan natin ng kasamahan para maligtas. Kaya nga mayroon tayo mga BEC o mga Kriska, Munting Sambayan ng Kristiyano, o Kriska, Kristiyanong Kapitbahayanan. Makiisa tayo sa mga ito. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.